Ito, grabe po ito. Nadidiscover po ng Committee on Good Government and Public Accountability, led by Congressman Coa, tama ba, ng Maynila. Kaugnay dito sa budget ng Office of the Vice President. Sa pangalawang araw ng pagdinig ng naturang komite, pakinggan po ninyo ang ilan sa mga issue tinatanong ng mga membro ng komite tungkol dito sa 125 million malaking gastusan ng Office of the Vice President. For the information of everybody, I became the mayor of Santa Rosa, and yung confidential fund ko is like 7 million per quarter. And it's really hard for me to Hirap busin yan. Oo nga. to utilize that amount for 3 months. And this amount is so huge that needs to be investigated rightly. Dito po sa Mr. Chairman, you have presented something, and I tried to secure the documents that you have presented a while ago. So I'll be dwelling on this information that you have given this committee. I hope that the COA have the liberty to say something on this disallowed portion of that 125 million, and that was issued by COA, no? Yung 73 million. Doon po ba sa purchase of information, lumalabas po dito that 14 million is the purchase of information. And this was spent for 11 days. Mahilig sa So 11 basically, days. it is 1.2 million per day for the purchase of information. What do you mean by purchase of information? Can you kindly explain to us what is a purchase of information? Andali lang po ganito yan para lang maintindihan po ninyo. Itong 125 million confidential fund ng Office of the Vice President under Sara Duterte ay nagastos lang po ng December 20 hanggang December 31, 11 days noong 2022. Holiday na yun, Christmas na yun Bakit ang laki pa ng gastusan? Isipin mo, talagang minadali, parang gano'n ang sinasabi ng mga congressman, ubusin yung pondo sa napakaigsing panahon, 11 days, ganito yung pinagkagastusan. Ilan lang ho sa lumabas sa hearing. Mula December 20 hanggang December 31 ng 2022. Ito yung lumabas. Cash reward, 10 million pesos. Naubos, again, 11 days. Information cost, yung gasto sa information, tinatanong ako, ano ba klaseng information yung ginawa? 14 million, again, only 11 days. Maintenance safe house, pagmimintina ng mga safe house daw ng Office of the Vice President, 16 million, again, only in 11 days, naubos. Franchise, franchise ito ng mga supply, ayun, ay binili ng mga supply, 35 million, again, only 11 days. So, talagang nakakalula itong 125 million at saka yung na-discovering 75, kasama yan ang 73 or 75 million talagang disallowance. So, at saka ito pa. Itong matindi. Yun daw hong 125 million naubos ng 11 days, lahat-lahat yan, tungkol sa pag-operation na ginawa ng Office of the Vice President sa 132 area. Doon nagulat si Congressman Acop. Si Acop kasi ay dating general ng PNP. At nung daw mga panahong yun, hirap na hirap silang gamitin ng intelligence fund sa ganong kadali. Ibig sabihin, bago mo maubos yung intelligence fund, maraming operation, maraming lugar, at maraming araw. Ay ito lahat only 11 days Parang mula December 20 hanggang December 31, bago matapos ang 2022, inubos yung 125 million. Para mang ginamit kung saan-saan itong binabanggit natin para lang ma-justify na nagamit. Talagang minadaling ubusin ang pera dahil patapos na ang 2022, papasok na ang 2023. Ito po yung hindi maipaliwanag at nagagalit si Vice President Sara Duterte pag tinatanong ng Kongreso.
doon sa Committee on Appropriation. At ngayon, ito na nga, Committee on Good Government, in Public Accountability. Pangalawang hearing, hindi na naman dumating si Sara. So, ano ito? Kayo, mga mamamayang Pilipino. Pera po natin ito eh. Ito ba eh, nakikita nyo may mga politikang galawan o kung paano? Hindi ba karapatan ng Kongreso at ng mga congressman alamin kung saan napupunta yung ganitong klaseng mga pera? Dahil ito po ay people's money. Ito, pakinggan po ninyo. Nagugulat talaga yung mga congressman eh. Bakit talagang sa loob ng 15 araw o 11 days, 11 days, talagang inubos yung pera at kung ano-anong mga pinaggamitan. Pakinggan po ninyo itong pagpapatuloy ng pagtatanong ng mga congressman, especially Congressman Fernandez, kay Attorney Camora ba yun? Ng COA. Hirap na hirap magpaliwanag ang COA eh. What is a purchase of information? Yan. Mr. Chairman. Information. 14 million ang ginastos dyan. Mr. Chair, based po on the Gloria Camora, COA. Regarding the guidelines on COA, confidential funds, purchase of information pertains to those information necessary for the formulation and implementation of program activities and projects relevant to the national security and peace and order. And with the submission of the Office of the President, or Office of the Vice President, regarding this 14 million that was submitted by them, you deem it right to disallow the 14 million. Mr. Chair, 14 million purchase Of purchase of information. It's not part of the notice of disallowance, Mr. Chair. The 14 million is not Because part hindi pa of kasama the disallowance. 73 million? It was allowed po in audit, Mr. Chair. The purchase of information was allowed? Yes, Mr. Chair. The only 14 million for the purchase of information, you allowed it? Yes, Mr. Chair. And your basis is what? Their documentary evidence of payment. What are the documentary evidence that was submitted to you, if you have the liberty to say it to us? Mr. Chair, since it's already on the merits of the case, since it's already touching on the merits of the case, and we can only comment on those that we have submitted Ayan, to so the... niiwas na. Anyway, ito si Attorney Camora, hirap po talaga magpaliwanag sa mga congressman dito sa Committee on Good Government and Public Accountability. Ang ganda ng title ng committee under ng Kongreso. Kasi ganito, inamin po ng COA, nakatanggap daw sila ng sulat mula sa Office of the Vice President na sinasabihan sila, huwag magbibigay ng anumang impormasyon. Parang sinabihan silang huwag ninyong ilabas ang lahat ng record na ito dahil iniimbestigahan pa yan. So anong ibig sabihin? Tahimik ngayon ng COA. Natakot sila sa Office of the Vice President. Ganun ba? So ito namang Committee on Good Government and Public Accountability, merong jurisdiction na alamin kung saan napunta ho itong controversial until now kasi ayaw sagutin. Saan talaga ginamit? At ito na nga, inuulit ko. 132 area daw ang pinagkagastusan sa loob ng 11 days. Nakapaloob dyan ang cash reward, 10 million, information, dissemination, kung ano man yan, 14 million, maintenance ng safe house, 16 million, franchise na mga supply, 35 million. Lahat to talagang minadali sa loob ng 11 days. Kasi itong lahat ng ito, nagastos mula December 20, inuulit ko, hanggang December 31 ng 2022. Base sa COA report. So, kayo na po ang bahala. Maraming mga saradong isip dyan, o hindi marami, kakaunti yung kanilang mga followers at saradong isip sa isyong ito. Pag tinatalakay itong budget ng taong bayan, ng mamamayang Pilipino, nagagalit. Dahil sinasabi nila, binabanatan daw si Vice President. Hindi banat ito. Lehitimong issue ito na ginamit ng kanyang opisina, dapat niyang ipaliwanag. Pero ayaw niyang ipaliwanag. Napipilitan ngayon ng COA na sila magpaliwanag dahil trabaho ng mga auditor at ng COA na bantayan ang people's money. Tayo naman bilang mamamahayag, ganyong lingkod, sa television, sa radyo at dito sa mga vlog, social media, karapatan ko rin ito at obligasyong iparating sa inyo na mga viewers, followers, subscriber ng aking mga channel kung anong nangyayari.
Kasi pera ito ng taong bayan. Walang personalan dito. Kaya kung may mga buzzer, troll na bumabanat dahil basta oras na mabanggit ang pangalan ng pangalawang Pangulo, Duterte, tungkol sa ganitong budget, binabanatan daw. Hindi banat yan. Nililinaw lang kung saan niya ginastos sa loob ng 11 days ang nakakalulang milyon-milyon. Yun po yun. Please like, subscribe, and follow sa aking mga channel.